Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bispiras na ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakalulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan at alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbikis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa planggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabikis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, "Di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa." Sumagot si Jesus, "Hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Hinding-hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin," tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, "Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo." Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakalulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi ang lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. "Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo?" tanong niya sa kanila. "Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon niyo at guro'y naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binibigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat niyong tularan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa panahon ng Huwebes Santo, pinagdiriwang natin una ay ang pagkakatatag ng biyaya ng sakramento ng langis na ginagamit sa binyag, kumpil at gayon din naman sa mga may karamdaman. Ginawa po yang kaninang umaga sa katedral ng ating diocese. At isa sa aking pagninilay, napakamahal na ng langis. Napakamahal na ng petrolyo. Pero eto't nagbibindisyon kami ng langis. But this oil is quite different. It is a spiritual force that gives us energy and hope that all this crisis that confronts us will not end up in nothing. But through our hope, we believe that this crisis will bring some goodness in each and every one of us. At yun naman po ang krisis. Ang krisis ay pagkakataon para magdesisyon. At sa gitna ng pagdedesisyon, pipiliin natin ang higit na mabuti para sa pagkalahatan. And that is the power of the Spirit of God, which this holy oil bring to us every time we are anointed. Sa binyag, ginagamit ang krisma. Sa kumpil, ginagamit ang krisma. Sa orden, ginagamit din ang krisma. Sa mga may karamdaman, ipinupunas din ang langis
ng infirmorum para bigyan ng lakas, ng pag-asa at paghahangad ng kagalingan. That is the importance of the holy oil that was blessed this morning. At the same time, sa pagdiriwang po kanina ang mga kaparian, sinariwa namin ang aming pangako at pinapanibago ang aming paghahangad para makapaglingkod ng tapat una sa Diyos at sa sambayan ng ipinagkatiwala sa amin. Kaya naman, ang misa ng takip silim ay misa ng huling hapunan. Walang iba kundi hapag ng Eucharistia. At sinasabi nga po, kung walang pari, walang banal na misa. Kaya napakahalaga ng biyaya ng pagkapari sa ating sambayanan upang ang banal na misa na alaalang iniwan ni Jesus ay patuloy nating pagsaluhan. Kung tayo po'y papanaw bukas, ano ba ang alaalang nais nating iwanan? Si Jesus, ayon sa kwento ng Ebanghelyo, alam niyang haharapin na niya ang kamatayan. Pero pagharap niya ng kamatayang ito, tumawag pa siya ng huling hapunan. At yun ang ating pinagdiriwang ngayon bilang paggunita sa pagliligtas sa bayang Israel sa gitna ng pagkitil at pagpatay. Ayon sa kwento ng unang pagbasa, ang mga may marka ng krus doon sa pintuan, may bahid ng dugo ng kordero, ay hindi maaano pagdaan ng delubyo o pagdaan ng kapahamakan. Ito'y higit na naging ganap sa dugo ni Hesukristo. Sa ikalawang pagbasa ating narinig, ang pagdiriwang ng huling hapunan ay pagdiriwang ng alaala. Sino ang nakaalala? Yung iniligtas. At ano ang naaalala? Ang Diyos na naghandog ng sariling buhay para sa kaligtasan ng lahat. Every Eucharistic meal is a celebration of a memorial that God never abandoned us, He forsake us, and He is willing to save us. Yun po ang pinapahayag ng unang dalawang pagbasa. At ito si Jesus, alam niyang naisilid na ang lahat, subalit hindi niya maiwanan basta-basta ang kanyang mga alagad at tinipon niya ito sa isang salusalo. Tuwing tayo nagbimisa, nais ng Diyos tayo makasalo sa buhay niya. Kaya po, hindi nais ng Diyos na tayo mag-isa. Nais niyang tayo makasama at makasalo. Kaya nga ho itong binabanggit ng pari kapag pinaghahalo ang alak at tubig, na nawa tayo makaisa sapagkat Diyos ni Jesus na niyakap ang ating pagiging tao. And that is what Eucharistic celebration is all about. Na kung saan ang pagka-Diyos ni Jesus iniiwan sa atin tuwing tayo nakikibahagi sa hapag ng Eucharistia upang ang ating pagkatao rin makahati sa pagka-Diyos ni Jesus. At yun po ang unang nais kong bigyang pansin. Ang banal na misa ay salusalo. Tunay na magiging masarap ang salusalo kapag alam mo na si Jesus ang kasalo mo. At yun ang nais niya. Kaya sumasarap ang salusalo, alam mong namamagitan sa inyo si Jesus. Sa kwento ng Ebanghelyong ating napakinggan ng huling hapunan, kakaiba ang pahayag
ng ebanghelyong si San Juan, ng ebanghelistang si San Juan. Wala ho siyang kwento ng kainan. Sa halip, ano ang ikinwento ni San Juan? Ang paghuhugas ng paa. More than the sacred meal, John would like to emphasize to us that our communion with Jesus on the sacred meal, on the Eucharist, should lead us towards service. At yun po yung pangalawang punto. Kung nais tayong makasalo ni Jesus sa hapag ng Eucharistia, hindi mananatili lamang sa hapag. Ito'y umaakay sa atin tungo sa paglilingkod. Kaya hindi po pwedeng dalo ng banal na misa. Ano mang tinanggap natin sa banal na misa, sana'y naipapahayag natin sa paglilingkod sa iba. That our life becomes Eucharistic by serving other people. Una, hinubad ni Jesus ang kanyang damit panlabas. Ito po'y simbolo. Ang damit panlabas ay simbolo ng kapangyarihan. Ang simbolo ng panlabas na damit ay tanda ng kaalaman. Ngayon ho, graduation. Di ba yung mga guro na may mga degree, sa halip na damit lang panloob, lumagamit sila ng iba't ibang kulay na toga. Tanda na sila'y may higit na pinag-aralan. Nang hubarin ni Jesus ang damit panlabas na ito, at ang naiwan lang ay yung damit na panloob, ano ang nais niyang ituro sa atin? Na bagamat siya'y may kapangyarihan, bagamat siya'y merong karunungan, may higit pang dakila sa lahat ng ito. At ano yun? Pagmamahal. Though we are right and we know what is truth, though we have power and authority, that there is much more greater than this. And that is no other than love. By removing the external clothes, Jesus humbled himself and lowering himself to be with other people and serving them with love. Totoo, may pinag-aralan kat may kapangyarihan. Kung wala namang pag-ibig na nararamdaman sa iyo, walang saysay ang posisyon at karununang iyong taglay. Jesus would like to tell to us, by removing his external clothes, we might be right because of our knowledge. We might have power and authority. But for Jesus, everything is nothing. What is greater than this is the love that he professed and will remain a mark in the heart of his disciple. And that is the point Jesus would like to leave before us. Hinubad niya ang panglabas niyang kasuotan. Maganda hong tanungin, ano ang mga panlabas na kasuotan na ayaw nating hubarin? Na ako dapat ang may alam, ako dapat ang masusunod, ako ang napasa posisyon, ako ang may taglay na kapangyarihan. If we hold on that external clothes, you will end up of nothing. Jesus removed it and showed how much we are loved in leveling himself to us and leaving a mark of being a servant.
Siya na Panginoon at Diyos, puspos ng kaalam at karunungan. Hinubad ang pagka-Diyos, niyakap ang pagiging tao at naglingkod tulad ng alipin sa paghuhugas ng paa. Sa ganong diwa, nag-iwan siya ng marka na hindi natin makakalimutan at hanggang ngayon nagpapatuloy na umalingaw sa ating puso at sa ating kalooban. Inilalarawan ni Jesus na kapag hinubad natin ang panlabas na kasuotan at ginamit natin ang puso ng may pagmamahal, mawala man tayo sa posisyon, mawala man tayo ng kapangyarihan, meron mang higit na mas marunong kaysa sa atin, mananatili tayo na nag-iiwan ng marka sa puso't isipan ng ating kapwa-tao. And for John, that is what Eucharist is all about. By removing our external clothing and putting ourselves on the level of other people like servant, and upon doing so, the more the mark of love remains in the lives of other people. Kaya iniisip ko po, nung hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad, marahil ang mga alagad nagpasalamat. Marahil ang mga alagad hindi rin maunawaan ito. Pero anong sabi ni Jesus? Kung akong Panginoon nyo at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat maghugasan din kayo ng paa. Binibigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Our gratitude to the greatness of God in our lives should be manifested by following His example. Ang ating pusong mapagpasalamat sa Diyos ay hindi sapat. Ano ang hangad ng Diyos sa pusong nagpapasalamat? We imitate Him. Yung bukang bibig lang na salamat, pero hindi naman sumusunod, that is fake thanksgiving. Sino ang lubos na nagpapasalamat? Yung mga tao na nagsusumikap sundan ang halimbawa na naranasan, lalo tigit ikong ito'y gawang kabutihan. At ito ang hinahangad ni Jesus sa bawat isang taong nagpapasalamat sa Diyos. It is not enough through lip service in thanking God. God is expecting us to imitate Him. That our life, hopefully, like His life, willing to be broken and shared to other people, allowing ourselves to lose our position, and even admit that there are people who are much more knowledgeable than we are. But we are trying to live it out because we would like to give thanks to the goodness of God in our lives. Ang pusong nagpapasalamat, sumusunod sa halimbawa ni Jesus. Kaya naman tuwing tayo dadalo sa banal na misa, ang misa'y pagpapasalamat. Hindi sapat na tanggapin lang natin siya at sabihin nating amen, kung ang buhay naman natin ay salungat at lihis sa pamamaraang ipinakita sa atin ng Diyos na nagpakababa at naglingkod, inialay ang buhay para lang makasalo niya tayo sa kanyang pagka-Diyos. Kaya po sa pagdiriwang ng huling hapunan, ng takip-silim ng huling hapunang ito, hindi natatapos ang banal na misa.
magtatanod tayo sa Kanya. And try to ask yourself, am I living a life that is Eucharistic? Katulad ni Jesus, nais makisalo sa buhay ng iba at makisangkot sa kaganap at pangyayari ng ating kapaligiran, maging ng ating mundo. O nabubuhay lang tayong mag-isa? Pangalawa, bilang mga kasalo ni Jesus, ano yung panlabas na kasuotan na nais niyang hubarin natin upang iparamdam ang mapagpakumbabang paglilingkod natin sa iba? At panghuli, ang tanda ng tunay na nagpapasalamat, sinusundan ang halimbawa ng kanyang pinagpapasalamatan. Yun ang totoong pagpapasalamat. At kung tunay tayo nagpapasalamat kay Jesus, hari nawa, paano natin siya masusundan? Paano natin maisasakatuparan at sa kasalukuyan ang kanyang paghahandog ng sariling buhay, ang paghuhugas ng paa sa ating mga taong kasalamuha sa ating kapaligiran, at naipapakilala natin sa Diyos na ang ating puso'y pusong nagpapasalamat sa Kanya. Atin pong masasaksihan ang paghuhugas ng paa pagkatapos ng sermon. Hindi ito panlabas na ritual. Habang ginagawa ito sa unahan, tanungin din natin ang ating mga sarili, sino ang nais ng Diyos na hugasan ko rin ang paa sa aking buhay? Sino ang hangad ng Diyos na maramdaman din ang kaginhawahan na kaloob ni Jesus? Nawa sa ating katahimikan habang naghuhugas ng paa ay masagot natin ang mga katanungan. Sa matinding krisis na hinaharap ng ating mundo, naway magtagumpay pa rin ang pag-ibig ni Jesus sa puso ng bawat isang tao upang ang kapayapaan, pagtutulungan at pagmamalasakitan ay tunay na mapa sa atin at hindi ang pangsariling kaluwagan at katiyakan lang ang sinasaalang-alang. Nawa, wag nating iwaglit ang krisis na hinaharap at haharapin pa natin habang tayo nagdarasal at nagtatanod kay Jesus. Ito'y pagkakataong pabusilakin niya sa atin ang buhay na Eucharistia, buong kababaang paglilingkod sa kapwa,
bilang tanda ng pagsunod sa kanyang halimbawa. Ang gantong uri ng buhay ang tunay na magkakalob sa atin ng ganap na kaligtasan. Kaya sa ating pagtatanod kay Jesus, nawa ang pusong ito sa ating mahubog at mapanday.